What's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw lang sa ating lahat at welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video mga kamaster, bali may sishare naman ako sa inyo about dito sa aking ginagawang pandidive na 120 cm. So bali dito mga kamaster ay papakita ko ang aking paglalagay ng shark fin ng ating mga shafting ng ating 120 cm spur gun pandidive. Yan. So, bali may trigger na ito mga master. Hindi ko lang na-vlog kasi hindi kaya ng aking camera. Sira na kasi yung cellphone ko mga kamaster. Pinagtsatsagaan ko na lang. So ito, nalagyan ko na rin flapper mga master. So bali dito mga kamaster ay ang ituturo ko dito mga kamaster. Ipapakita ko na sa inyo ang paglalagay ko ng shark fin dito. Double shark fin siya mga master. Para sa double rubber na 120 cm spur gun. Medyo ipagpanumanhin nyo mga master, medyo matagal tayo makapag-upload kasi hindi pa tayo nakabili ng ating panibagong cellphone kasi nasira yung aking ginagamit kasi namamatay-matay siya mga master. Problemado tayo ngayon sa battery. Share ko lang mga master. So bali ito mga master pala ay SG ng isa nating kababayan. Mindurin nyo din natin mga master. Shout out sa iyo master Niel Moreno yan sa Mansalay Oriental Mindoro. At shout out din sa lahat ng mga taga Mansalay na nakakaparoon ng aking video. Maraming salamat po sa inyong suporta mga master. So bali papakita ko dito mga master. Siyempre bago tayo mag-umpisa mga master, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman po mga master. Kunting lambing lang mga master para may pambili tayo ng ating panibagong pang video sa ating tutorial para naman tuloy-tuloy tayo mga master. Ayan. Siyempre mga master, pasalamat ako sa inyong mga solid supporter ko na nandyan lagi nakasuporta sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat mga master. Salamat mga master ang pagkakabit ng mga shark fin ng 120 cm. Ayan. At ituturo ko rin sa inyo mga master mamaya, ipapakita ko na rin sa inyo ang malimit kong sukat na nilalagay sa mga 120 cm na shaft, yung sukat ng haba nya. Yan. Let's go mga master, umpisa na natin ang paglalagay ng shark fin. Go! Bali ito pala yung ating ilalagay mga kamaster na gagawin nating shark fin. Ito pala ay 2.5 mm ang kapal na bakal, flat bar stainless. So, bali ito ay naging 2.5 na lang kasi kinating natin para medyo magnipis. So bali tayo mga kamaster maglalagay. Ang diskarte ko pala mga kamaster ay yan, pakita ko sa inyo. Kailangan nakalagay itong ating shaft para mas maganda. Kasi meron na tayong nilagay dito na ito na nag-grind natin. Dito naman tayo maglalagay ng palatandaan natin para dun sa paglalagyan natin ito. Pag i-ispatan natin dito sa babaw niyan. Yan, diskarte ko mga master. Yan, bali natuldukan na natin yan yung ating pagpupistuhan. Ang gagawin natin dito ay medyo lagyan natin siya ng kunting gas para hindi madulas pag winilding. Tuloy na rin magiging natin mga master palatandaan sa agwat nila. Bahala kayo mga master kung anong gusto nyo agwat pag kayong gumagawa natin. Kayo na lang magtingin sa sukat mga master. Yan. Yan halos 6 cm lang mula mga master ang layo dito sa likod at harap ng ating front na na shark fin. So pwede nating lamangan dito ng konti kung kayo ay nakukulangan sa masyado nalalapitan. Pwede nyo rin i-adjust mga master. Ganun lang. Dito mga master, lagyan natin siya ng pag sure nya na sintro. Ito ay nakasintro na ito mga master dahil ito ay may na tayo. Ilagyan na tayo na ito yan yan. Ayan, meron na siyang mga master to. Yan. Bali gas-gasan ito mga master para tayo makapag-umpisa na. So dito naman mga master sa unahan. Tapos na tayo dito.
So dito natin ipapatong ang ginawa nating pang shark fin. Yan. Tapos ispatan dito sa gilid at sa harapan at sa likod. Kabilaan yan mga master. Yan din sa kabila. Game. Tanggalin na natin dito sa barrel. Trigger. Tapos iipitan dito sa gato mga master. So yan mga master, nakaplaster na. Bali ang gagawin natin ay, uunahin natin dito sa front na shark fin. Ipitin na natin to mga master ng long nose ito. Yan. Tapos patong natin dito mga master. Sure nyo lang na sintro sa flapper at saka sa hulihang bahagi ng ating shaft, ang ating pagkapisto ng ating pagkatindig ng ating gagawing shark fin. So yan, bali na ispatan natin mga master. Tingnan tayo sa kabila. Bali nakatapos na tayo sa isa. Dito naman tayo mga master sa hulihang bahagi ng ating shaft. Dito naman tayo mga master sa panghuli. So yan mga master, tapos na tayo sa pag-ispat. So bali na ispat na natin. Hintayin natin na maglamig-lamig mga master, tapos i-design na natin siyang shark fin gamit yung ating grinder. Siyempre i-check din natin yan mga master, yung gilid kung mayroon pa tayong kailangan pang ispatan na medyo kulang yung pagka-ispat. Ispatan pa ulit natin yan mga master. Yan o. Pipitin na natin ang bagya mga master. So bali kulang pa dito mga master. Mga master, okay na yan. Bali ikakat natin yung mga dulot mga kanto. Gagawin natin siyang korting shark fin. Okay na yung taas niyan. Okay na yung taas niya. So kailangan lang dito mga master, laging mapurol dito o makinis sa may likuran ng bahagi ng ating shark fin. Kasi pag matalas yan, madaling maputol yung ating wishbone ng ating rubber. Kaya kailangan kikikilin natin siya nang hindi siya maging magaspang. Kailangan maging makinis siya. Kailangan natin siyang kikilin mga master. So bago yun natin kikilin yun mamaya, ay ito muna tapusin din natin itong isa. Kasi dito tayo magbubutas ng para sa ating talian ng ating line, shooting line. Dito nakatali, magbubutas na dito mamaya. Kaya ipinis na natin ito mga master. Ito lang. So yan mga master, bali tapos na ang ating pag-design. So bali ang gagawin natin mga master, kikikilin natin yan ng kuminis yung ating pinaka awang na yan sa kanyang likor na ng bahagi ng shark fin. So kailangan ito mga master, pag gagawa kayo ng ganito, kita ko na rin sa inyo, kailangan lagi mga kamaster sa likurang bahagi na yan, yan. So kailangan dyan laging malaki o makapal. Huwag kasing nipis ng nasa unahang bahagi na to. Yan, nasa harapang bahagi. Huwag kasing nipis niyan. Kasi sa tagal ko na kasing gumagamit ng ganitong shark fin at SJ na with wishbone ay malimit talaga na puputol o nababalatan yung pinakabalot ng ating wishbone. Madaling mapunit. Gawa nga ng matalas yung sa likurang bahagi. So kailangan laging, kung gusto nyo mas matibay, lagi makapal dito mga master. Bilang ang ituro sa inyo mga master, kailangan lagi makapal dito. Kasi marami akong nakikita ng shark fin na hindi para-paras kasi yung pag-discarte namin. So yung may advice ko sa inyo mga master, di bali makapal dito sa likurang bahagi sa sinasabitan ng ating wishbone. Huwag lang nipis kasi delikado. Pwedeng maputol yung ating mga wishbone.
Dito kami magpapanipis mga master sa unahan. Para pag tumatakbo yung ating bala, hindi siya masyadong sagabal. Yan. So mga master, ibabaping natin to pagkatapos natin siya makikil. So bali tapos na tayo sa pagkikil mga master at malinis na yung loob, hindi na siya matalas at siya makinis na talaga. So bago tayo magpakinis nito, bago natin siya i-bapping, siyempre bubutasan naman natin tong paglalagyan natin ng shooting line. Tuntukan na natin, butasin na natin. So yun mga kamaster, dahil nabutas na natin to, susundan naman natin ng 1/4 para linisin niya yung kanto-kanto, yung matalas dito sa may gilid ng pinagbutasan natin. Ito lang mga master, para mawala yung kanto-kanto na matalas. Ang gagawin naman natin mga master ay ipa-practice na natin to. Ito lang mga master. Ayan o. Makinis na siya pero medyo may ano na siya mga master, yung uling-uling gawa yun ng flap disc, parang sunog ng flap disc, pero makinis siya mga master. Yan. Yan na yung mga master. Lagi sure nyo lang na mapurol o makinis at medyo makapal dito sa likod para once na sinabit nyo yung shoot yung kanyang wishbone, hindi siya mahihiwa mga master. Yan. Okay yan. So ganyan lang mga kamaster ang paggagawa ng ko ng shark fin sa mga pang day dive na SG or pang night dive na with shark fin siya. Kasi yung quick reload pa lang ang ipakita ko sa inyo mga master kung paano gawin ang kanyang shaft. So ito ngayon mga master naman, kaya papakita ko rin sa inyo mga kamaster sa sunod kapag sinit up na natin yung ating 120 cm na ito na pandi dive. Yan. So bali pang right hand pala itong ginawa kong handle mga master. Ayan o. Ayan siya. Bali pakikinisin ko na lang yan mga master. So simple bago yun mga kamaster, papakita ko na rin siya yung sukat ng haba ng shaft nito. Bali, ang haba pala nito mga kamaster ay 100. Ayan. 166 cm. 166 cm siya mula dito sa buntot ng ating shaft hanggang doon sa may dulong bahagi na yun mga kamaster. Sa ating tutulisan doon sa dulo. Ayan. So, bali, susukatin naman natin mga kamaster. I-share ko na rin sa inyo yung haba naman ng ating dulo mula dito sa dulo rin ng ating ginawang body, SG body. Yan. Bali, isasalpak lang natin mga kamaster tong shaft dito sa barrel. Yan mga master. Yan. Bali doon naman tayo magsusukat sa yung ating pasubra na mula dito hanggang doon sa dulo. Susukatin naman natin mga master. Mga kamaster, hanggang dito sa dulo rin ng wood, dulong shaft at saka dulo ng kanyang head ng ating SG body ay ang haba ng kanyang shaft na pasubra natin ay yan mga kamaster. Sumubra lang ng konti sa sa 34 cm. Yan. So ganyan lang mga kamaster ang aking malimit na pasubra sa mga SG pang D-dive. Minsan 1 feet lang mga kamaster ang pasubra ko. So bali itong ginawa ko ay medyo sobra mga master.
Kasi pag tinulis natin to, medyo iikli pa itong dulo. Kaya sakto lang siya na ano ang ating pinasubra, 34 cm. Yan. At ang kanyang flapper ay ayan. Bali ito palang flapper ito mga kamaster, nung ginawa ko ay nasa 8 cm. So bali na cut na natin yung kabilang dulo. Kaya parang alanganin na siya sa parang naging 7 halos 7 cm ng mayigit. Ayan. Bali mga kamaster, ipapakita ko rin sa inyo ang sukat ng aking share ko na rin sa inyo ang sukat ng aking 120 cm mula sa dito sa band hole, sa butas na yan at hanggang doon. Ay sukatin natin mga kamaster para makita nyo na rin kung ano talaga ang eksaktong sukat ko sa aking mga ginagawa na homemade ko na spear gun. Nakaraan ang naipakita ko lang sa inyo sa quick reload ko kung ano ang sukat. Yan mga master. Yan. Mula dito sa buntot ng shaft dito yung buntot ng shaft mga kamaster, sa unang bahagi ng ating pinlock ng ating line release. Diyan. Makikita nyo. Ayun ang buntot ng shaft mga master. Yun. Ito. Yan. Silalim nito ito. Yan ang silalim nito. Mula dito at hanggang dito mula dito mga kamaster sa buntot ng ating shaft at hanggang dito sa ating pinaka first na band hole ay 120 cm. So tingnan nyo na lang mga kamaster. Sorry. Yan. Yan mga kamaster Yan, 120 cm. Yan, 120 cm mula sa buntot natin shaft hanggang doon mga kamaster sa pinaka first na butas ng ating band hole. Ayun yun. Yan ang sukat ng aking pandidive mga kamaster. Share ko na rin sa inyo. Yan mga kamaster. Yan lang mga kamaster. At yan tapos na yung ating shark fin. Yan. Double shark fin siya mga master. So yan mga kamaster, sana may natutunan kayo sa araw na to, sa tutorial ko na to, sa napakasimpleng tutorial natin sa araw na to. Sana may natutunan kayo mga master. At maraming salamat po sa inyong panonood mga kamaster, sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel, sa mga solid supporter ko, mga viewers ko at mga subscriber ko na sumusuporta sa akin mula nag-umpisa hanggang ngayon. Ay maraming salamat po mga kamaster. Lubos-lubos ang pasalamat ko sa inyo. Sana po ay dalangin ko mga kamaster ay madagdagan pa tong aking mga solid supporter. At lagi po kayo mag-ingat mga kamaster sa lahat ng oras, bawat inyong mga palakayan, lalo na sa mga kapwa ko nag-i-spear fishing. Ay isang napakadelikadong hanap buhay rin to, kaya lagi po kayo mag-ingat mga ka-ispiro, mga kamaster. So siyempre bago tayo magtapos mga kamaster sa ating tutorial sa araw to, sa ating video, ay shout out muna kay Kamaster Ratsada Channel na nandyan ngayon sa bansang Macau. Ayan, hello mga kamaster, lagi ka po mag-iingat dyan sa sa ibang bansa. Ayan. At sa mga kapwa mga Pilipino dyan na OFW na nanonood din dito sa aking mga na-upload kong mga video, ay maraming salamat mga kamaster. Ayan. Lagi po kayo mag-ingat and God bless to all. Salamat.